na-prepare ko na to last Saturday, pero nagpaalam nga ako sa leadership na I have to go to hospital kasi masama talaga yung tama ko nung time na yun. Okay, so share ko lang yung screen. Okay. So, yan. Ko lang. Medyo mabagal itong laptop eh. Okay. So, pinamagatan natin itong these things are written. Kasi alam niyo po, sa Biblia, kumpleto po ang Biblia, pero may mga, kung aaralin mo, for example, yung huling mga talata ng Aklat ng Juan, ang sabi doon, marami pang ginawa si Jesus na hindi na naisulat. So, hindi na naisulat, hindi dahil siguro hindi na natin kailangan. Pero napaka-concise naman ang pagkakasulat patungkol sa kanyang kamatayan. Diba? Yung patungkol sa cross, talagang dinitalye mula doon sa Palm Sunday, tapos hanggang doon sa time na siya ay nagbuhat ng napakabigat na krus, hanggang siya ay naipako sa krus, ilang oras siya na nagtiis doon sa krus, hanggang siya ay nalagutan ng hininga, at siya ay binaba at nilinis, at siya ay inilibing, hanggang siya ay huling nabuhay ng ikatlong araw, at hanggang siya ay bumalik sa langit. So napaka-concise o napaka-precise yung mga pangyayari na yon, no? At yun yung gusto nating matiyak na naiintindihan ng bawat isa sa atin kasi napakalaki ng impact nito sa ating buhay. Okay? Yung patungkol sa krus. Doon lahat, no? Ang pinakasentro ng Biblia ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Mula pa ng taong nagkasala, ando doon na yung pangako ng Diyos na ibabalik niya ang magkakaroon ng restoration upang tayong muli ay maging mapabilang sa kanyang kaharian. Okay? So, these things are written. So, nasusulat. No? At pag sinabing nasusulat, ay napakahalaga. Okay? Hindi ho ito gentleman's agreement. walang kasulatan, no? Hindi ko alam kung anong klase agreement 'yan. Alam niyo naman niyo kung ano. Hindi ito yung salitaan lang. Alam niyo kasi pag salitaan lang, kaya may binulong ako dito sa kapatid, tapos ibubulong niya sa isang kapatid, ang tendency iba na yung kanyang narinig mula sa akin hanggang sa ikalimang salin, iba na talaga. No? Baka yung mangga ay santol na pagdating sa kanya. Okay? So, ganun ang situation. So that's why importante na ito ay naisulat. Okay? So these things are written. So focus pa rin tayo doon sa krus, no? Sa krus ng Panginoong Yesus. Okay? So, tunghayan natin. Kailangan. Okay. So, John chapter 20, sorry. John chapter 20, verse 30 to 31. So, if you have your Bible, join with me in reading. Now, Jesus did many other signs in the presence of the
of the disciples. So marami siyang ginawang mga kababalaghan sa harap ng kanyang mga disciples, which are not written in this book. Ayun yung sinasabi ko kanina, na hindi na isulat sa aklat. Ang pagkakasulat lang naman dyan sa gospel si Mateo, si Marcos, si Lucas, at saka si Juan. No? And verse 31, ang sabi dito, but these are written, ngunit ito'y naisulat so that you may believe that Jesus is the Christ. So naisulat ito, o kung ano man yung naisulat sa aklat ng gospel, ay para tayo ay manampalataya na si Jesus ang Kristo, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. So sa pamagitan ng pagsampalataya, meron tayong buhay sa kanyang pangalan. Also in ESV or ESV version, yan natin. This is the disciple who is bearing witness. So yung mga disipulo, sila yung nakasaksi, no? They are bearing witness about these things, and who has written these things, and we know that his testimony is true. So naisulat to, yung mga bagay na to, at alam natin yung kanyang patotoo ay totoo. So now there are also many other things that Jesus did. So may mga ginawa rin siya where every one of them to be written. So, ngunit hindi ito naisulat, no? So I suppose that the word itself could not contain the book that would be written. Na sinasabi dito na kung isusulat lahat ng kanyang mga ginawa, ay hindi sapat ang lahat ng aklat, lahat ng libro, lahat ng nabasa niyong libro. I think that grabe exaggeration dito, di ba? I suppose that the word itself could not contain the book that would be written. Okay? So, kahit punuin mo pa ang buong mundo ng aklat, ay hindi pa rin sapat kung ano yung mga nagawa na hindi na naisulat sa aklat na to. Okay? So, yan yung talata. But focus tayo dito. These things are written so that you might believe that Jesus is the Messiah. So that is, I think, the important things that we have right now. That Jesus is the Messiah. That we have to believe that Jesus is the Messiah. Messiah means the anointed one. Messias, no, is the anointed one or the Savior. Ang tawag sa kanya ay Yeshua. Jesus sa Hebrew is Yeshua. So that Yeshua is the Messiah. Ang tawag dyan ay Yeshua HaMashiach. Jesus, the Savior, and the Anointed One, the Son of God. And believing, you might have life through His name. Okay, let's pray. Lord, salamat sa gabi ito. Alam namin na ito ay naisulat para kami sumampalataya na si Jesus ang tagapagligtas. Siya ang Messiah, siya ang anak ng Diyos. At maniwala kami. At ang sino mang maniniwala o sasampalataya sa kanyang pangalan ay merong buhay na walang hanggan. Pagpalain mo, Panginoon, ang gabing ito sa aming paikinig ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Okay? So these things are written so that you might believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and believing you might have life through His name. So Jesus' life in His first advent o yung kanyang unang pagpunta, it begins and ends in
miracle. So, lahat tayo naniniwala na muling babalik ang Panginoon. Tama. Pero yung una niyang pagpunta rito, nagsimula sa tinatawag nating miracle, yung kanyang kapanganakan at yung kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli at pag-akyat sa langit is also a miracle. The man formed in the virgin's womb goes on to victory over death in the resurrection. So nagkatawang tao sa pamagitan ni Virgin Mary and goes on to victory. Nagkaroon ng tagumpay sa kamatayan sa kanyang pagkabuhay na muli. In John chapter 1 verse 14, the Word was made flesh and lived with us, dwelt among us, so that we may behold His glory, the glory as of the only begotten of the Father. And that glory, the only begotten Son of the Father, is full of grace and full of truth. So punong-puno ng biyaya at punong-puno ng katotohanan. Siya na nagkatawang tao. So kung pansinin niyo in John chapter 1, nang pasimula ang Berbo at ang Berbo ay sumasa sa Diyos at ang Berbo ay Diyos. At pagdating sa verse 14, ang Berbo ay nagkatawang tao at namuhay sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kaluwalhatian na siyang kaisa-isang anak ng Ama na punong-puno ng biyaya, punong-puno ng katotohanan. And John chapter 1 verse 4 and 5, in Him was life, and the life was the light of men. Nasa Kanya ang buhay, at yung buhay na to ay naging liwanag ng bawat tao. So yung light, naging light ng bawat isa sa atin, and the light shine in the darkness, and darkness could not overpower it. So yung ilaw na yon ay lumiwanag sa kadiliman, at yung kadiliman ay hindi niya kayang sugpuin ang liwanag na yon. So life has come to conquer death. So yung buhay na yon ay naparito upang maging matagumpay laban sa kamatayan. In John chapter 20 verse 27, then He said to Thomas, put your finger here. So this is after resurrection, right? Put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it on my side. Stop doubting and believe. Thomas said to him, my Lord and my God. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Sino mas palad, tayo o si Tomas? Kami ng Panginoon, mas mapalad yung mga nanampalataya na kahit hindi nila nakikita. So that's why when we read the Bible and we believe in the Bible, then this verse, blessed are those who have not seen and yet have believed. Ito pa isang magandang bagay. Ano? Ang Panginoon nung namatay, o nung binuhat niya napakabigat na krus, o nung pinaparusahan pa lang siya, na punong-puno na sugat, na bawat hampas ng anong tawag doon? Yung ginagamit ng mga Romano sa kanyang likod ay sumasama yung laman. So magdudulot yun ng scars, peklat. Yung koronang tinik na inilagay sa kanyang ulo
Hindi lang itinatong yun, ibinaon sa kanyang ulo. Yun ay magdudulot ng scars. Yung pagtusok sa kanyang tagiliran ng sibat at tumagos hanggang sa kanyang puso. Bumulwak ang dugo. Yun ay magdudulot ng scars. Tama? Magdudulot ng peklat. Yung pinagbaunan ng pako sa kanyang kamay at sa kanyang paa. Ang sabi dito sa verse na to, put your finger here. See my hands. See my hands. Pwede mong ilusot yung daliri mo sa butas ng aking kamay. So, hindi nawala. Kahit nabuhay ng muli ang Panginoon, hindi nawala yung mga sugat. Ibig sabihin, makikita mo talaga. Hindi nabura. At kung pupunta tayo sa, kukunin na tayo ng Panginoon, pupunta tayo sa langit, siya lang ang merong ganun. Si Jesus lang ang merong ganun. Pag may nakita kang may butas ang kamay, si Jesus na yun. May butas ang tagiliran, si Jesus na yun. Hindi nabura. Hindi binura. Hindi binura. Kahit nang umakyat sa langit. That will be a testimony forever. Kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus. Imagine niyo na lang. Until now, that scars, yung butas sa kamay, butas sa paa, is not erased. Amen? And this is very important because we believe on the Son of God. Blessed are those who have not seen and yet have believed. So ito pa lang eh. Pag naniwala na tayo, kumikilos na yung kapangyarihan ng cross sa ating buhay dahil sa ginawa ni Jesus. So, 7 bagay na sinabi niya sa krus, siguro hindi na natin titingnan yung mga verses para mas mapabilis tayo. Number 1, gusto niyo tingnan natin. Sige. Father, forgive them. Anyone can help me to read the verse? Sino pwedeng, Pastor Sammy, are you? Sige po, Luke 23:34. Wait, saan po tayo? Opening the Bible. Luke 23:34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga sundalo para paghati-hatian ang mga damit ni Jesus. Okay. Father, forgive them. Pangalawa, today will be with me in paradise. In verse 39 and verse up to 43. Pakibasa po. 39 to 43.
Inonsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Pero sinaway siya ng isa pang kriminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag nagahari na kayo. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Amen. Ay, tama po ba? Yes, that's right. Today you will be with me in paradise. Pangatlo, woman, behold your son. John chapter 19, verse 26 to 27. Okay, John 19. Okay, John 19, 26 to 27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon, katabi ng minamahal niyang tagasunod, sinabi niya, babae, ituring mo siyang anak. At sinabi naman niya sa tagasunod niya, ituring mo siyang ina. Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng tagasunod nito. Okay, woman, behold your son. And Matthew 27, verse 46. My Matthew God, 20. my God, why hast thou forsaken me? Yeah, 27:46. Nang mag-alas-3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eloi, Eloi, lema sabachthani, nang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Okay. And then I thirst, John 19:28. John 19:28. Alam ni Jesus na tapos na ang misyon niya at para matupad ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, nauuhaw ako. Okay, so I thirst. And then John 19:30. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, tapos na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Okay, it is finished. And the last word, Luke 23:46. Luke 23:46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, pinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu. At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. So ito yung pitong wika na binanggit ng Panginoon. Pero meron lang correction dito sa Aba-aba lama sabachthani, or my God, o Eloi Eloi lama sabachthani, o my God, why hast thou forsaken me? Actually, the right word to use for that is, this is my destiny. This is your will for me to do. Okay? Because yung sinabi ditong, bakit mo ko pinabayaan? Actually, that that's a wrong use of word, no? Kasi hindi mo talaga pababayaan ng ama ang kanyang anak. Minamahal niyang anak. Okay? Ang makikita mo kung aralin mo, ang ano doon lagi sinasabi, this is my beloved son. Pero ang tunay na pagkakasabi dito in Aramaic o Peshitta text is, my God, for this hour I was spared, or this is my destiny, or ginawa ko ang iyong kalooban na mamatay ako dito sa krus. Okay? So, tetelestai, or it is finished, ano yung bagay, no? This is the sixth thing. Oh, this is the sixth thing. Ito yung pang-anim na bagay na sinalita ng Panginoon Jesus sa krus. Aramaic Peshitta text, ito'y tumutukoy kung business ang pag-uusapan, pag sinabi niya it is finished, pag business ang pinag-uusapan, in regards with the business, a debt has been paid in full. Bayad na. Pag sinabi niya, it is finished, so it means bayad na ng buo. Pag judicial naman ang pinag-usapan,
It is a sentence and judgment that's been fully served. Na merong kaparusahan at merong parusa, pero napagbayaran na. It's been fully served. Pero kung sa military naman, ang ibig sabihin ng tetelestai, it is a battle had been fully won. So ito yung laban na napagtagumpayan na. Kaya isinigaw ng Panginoon. So kahit saan dyan, in business, in judicial, or in military, we are already victorious. He is already victorious. Amen? Okay. Our debt to justice or the moral government of God is paid in full in Jesus. So yung utang ng atin sa pamagit sa ating mga kasalanan para magkaroon ng hustisya at para masatisfied, ito'y binayaran na ng Panginoon. Kasi utang yun. No? Or our sentence of judgment has been carried out in Jesus. So tingnan nyo aralin nyo yung pagkamatay ng Panginoon na bagamat siya'y walang kasalanan, ay inaring makasalanan dahil sa atin. Of course, pagdating sa ating kaaway, our enemy or the accuser has been defeated by Jesus. Yun yung pangyayari doon sa krus. Bayad na ang ating kasalanan. God already paid. God made the provision for us. Huwag na natin, pag nagkakasala pa tayo, huwag na natin dagdagan pa. Okay? So, when Jesus on the 9th hour or 3 p.m., He gave up His spirit or breath to God. It was at the precise time of the Passover Lamb. Yung Passover Lamb, medyo nawindang lang yung Christianity kasi ang ino-observe ng mga Christian ay yung Holy Week. Di ba? Holy Week ang ino-observe ng mga Christian o yung Easter, which is pagan, no? Ginaya ng Roman Catholic through Augustine, yung imbis na Passover Lamb o ang kanilang i-celebrate o yung Passover, so naggawa ng counterfeit, which is yung Easter. Okay? So, ang nakita ninyo pag Easter, hanapan ng itlog, pagdating ng Resurrection Sunday. Itlog ang hinahanap, hindi ang Panginoong Yesus. Hindi yung si Jesus na nabuhay muli. Di ba? So, yung pagkamatay ng Panginoon, yung pagkabuhay ng Panginoon, o yung pagkamatay niya, it was the precise time of the Passover Lamb being slain. Ito yung mga anak kung maalala ninyo, bago sila lumabas ng Egypt, sa Israelite, inutusan sila ng Panginoon na magpatay ng tupa. At yung dugo na yon ay ipahid sa hamba ng pintuan. Dahil darating ang pinakahuling salot, which is the angel of death. At kung makita ng angel of death na merong dugo doon sa hamba ng pintuan, ang sasabihin niya, ang gagawin niya, I will pass over into this home. Kaya tinawag na Passover Lamb. Kahit anong sama nung nasa loob ng bahay, kahit sino yung nasa loob ng bahay, doesn't matter. Ang importante, makita yung dugo ng tupa. Kung walang dugo ng tupa, then papasok yung anghel ng kamatayan at papatayin yung pinakapanganay na lalaki. Kaya nagkaroon ng napakaraming iyakan doon sa Egypt ng gabi na yon. Pero yung mga Israelita na naglagay ng blood
doon sa hamba ng pintuan, lahat yun na-spare, lahat yun naligtas, yung kanilang mga panganay. They call it Passover lamb that was being slain. Okay? And he fully was the Lamb of God. God himself had indeed provided the sacrifice for sin. Genesis chapter 22 verse 8. Pastor Sammy, pakibasa. Genesis 22 verse 8. 22 verse 8. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog, at nagpatuloy sila sa paglalakad. Yan. Alam niyo yung kwento na yan? Kay Isaac. Nagtatanong si Isaac, nasaan ang tupa na ihahain, iaalay? Nagtataka siya, buhat-buhat niya yung mga kahoy, no? And that's the picture of the Lord Jesus Christ. Buhat niya yung krus, no? The wood, no? The wood, the kahoy, ang gatong. At nagtatanong si Isaac, nasaan yung tupa? Okay? Ang sabi ni Abraham, God will provide. So ito yung Jehovah Jireh. Diba? Jehovah Jireh. God will provide the sacrifice for sin. So this is a great picture. No, ang tao nagkasala, kinakailangan merong magsakripisyo. Walang iba pwede magsakripisyo. Yeah, this is a picture. God himself indeed provided the sacrifice for sin. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, para siya mamatay sa krus. Just like Abraham, inalay niya yung kanyang bugtong na anak na si Isaac. Okay? Jesus' body could have been left there for the Roman to take down and burn a few days later. Nung time na siya ay nasa krus, since it is a high Sabbath, ito na naman, pag Sabat, hindi pwedeng sa kanila, hindi pwedeng manatili yung katawan, no, doon sa krus. Okay na kailangan nilang ibaba. Okay? Pero, sa mga Romano, pwedeng hayaan na nila yan. Susunugin na lang nila yan after a few days. No? Pero, because nasa lugar pa rin sila ng mga Hudyo, so nirespeto pa rin ng mga Romano kung ano yung kaugulian ng mga Hudyo pagdating sa patay. So, kinakailangan nila ibaba kasi aabutan ng Shabbat. Aabutan ng holiday. High holiday, yung time na yun kasi sunod-sunod yung holiday. Passover lamb, then kinabukasan ay Shabbat or Saturday. Okay? So, kaya high holidays ang tawag na doon. So, Jesus' body could have been left there for the Romans to take down and burn a few days later. But to fulfill the prophecy, because it is written, sabi natin, to fulfill the prophecy, he needs to be in the tomb, in the grace tomb, no? Before sundown. Take note, walang sariling libingan ang Panginoong Jesucristo. Tinanghiram lang siya, para ma-fulfill yung prophecy, because that prophecy has been written. So before sundown, 6 p.m., 6 p.m. doon nagsisimula ang another day, o itatawag nila Shabbat. So magiging Saturday na yan. So ganoon ang bilangan nila no? Sundown to sunrise. Okay? Sundown to sundown, no? Ang one day nila. Sa ating kasi, ang one day natin ngayon is pag pumatak ng alas 12 ng gabi, panibagong araw na yan. Pero sa kanila hindi. No? 6 sunrise, sundown to sundown. That is one day. Okay? So, this was accomplished by Joseph of Arimathea and Nicodemus. So, ipinahiram nila
yung libingan ni Joseph of Arimathea and Nicodemus, who boldly went to Pontius Pilate and asked permission for the body of Jesus. So hiniling nila yung katawan ng Panginoon, to which they hastily lowered Jesus' body from the cross, carried it to the tomb, washed his body. So prepare nila, binuhat nila para dalhin doon sa libingan, nilinis nila, and wrapped it in a white linen. Okay, so binalot ng white linen, holding his hand to his waist. So close his eyes, kiss his cheek, and place a napkin spread over his face. So magkaiba yung takip sa kanyang katawan at magkaiba yung takip sa kanyang muka, kanyang ulo. And some would wrap the Jewish man's body in his talit of prayer shawl. Yung iba, ay binabalot sa talit. No? Kung nakita kayo ng talit o yung prayer shawl, ganun ang ginagamit. Okay. So in John chapter 20, 1 to 10, on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early. What is the first day of the week? Sunday. On the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark. So habang madilim pa, daling araw, and she saw that the stone had been removed from the tomb. So natanggal doon sa yung bato na nakatakip doon sa libingin ay nakagulong. So she ran to Simon Peter and to the other disciple, the one Jesus loved, and said to them, they have taken the Lord out of the tomb, and we, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome, that is Mark chapter 16, verse 1, don't know where they have put him. So akala nila ninakaw, no? Yung katawan ng Panginoon. At that Peter and the other disciple went out, heading for the tomb, and the two were running together, but the other disciples outrun Peter and got to the tomb first, no? So nakipaghabulan sila doon. And stooping down, he saw the linen clothes lying there. Ang nakita lang nila ay yung linen clothes na ando doon. Yet he did not go in. Then following him, Simon Peter came also. He entered the tomb and saw the linen clothes lying there. So the wrapping that had been on his head was not lying with the linen clothes. So yung nasa ulo nun niya na linen, no, ipinambalot ng kanyang muka, ng kanyang ulo, ay wala doon, no? Hindi kasama nun. With the linen clothes, no? But was folded up in a separate place by itself. Pero naka-folded up, no? And the other disciples who had reached the tomb first, then entered the tomb, saw and believed. For they still did not understand the scripture that he must rise from the dead. Then the disciples went home again. By that time, hindi pa nila naiintindihan kung ano yung nakasulat. Take note in verse 9. For they still did not understand the scripture, what the scripture that is written by the prophet. Okay? That he must rise from the dead, na siya ay muling bubuhayin mula sa mga patay. Kaya umuwi sila. Okay? Kaya nga, it's very important dapat alam kung ano yung nakasulat. Okay? And we can see here that the Holy Spirit writes through John a detail na dapat maintindihan natin for us to comprehend. And John directs us to it this detail. The shroud that had covered Jesus' face o yung napkin, actually, pag sa mga translation, iba-iba na kasi. Yung iba, napkin, yung iba, linen, no? Iba, tuwalya. nawawala yung mga kahulugan. Kaiba dito, panyo na lang, handkerchief. No? The shroud that had covered Jesus' face was separated from the other linens covering his body. And the linens had laid there minus his body, but this linen had been folded. Okay, take note this is very significant. Yung nakalagay sa mukha niya na pinantakip has been folded by someone's careful hands and set separately by itself. Merong Hebrew dining culture na dapat maintindihan din natin
This folded linen had to do with the relationship of the master of the house and his servant. So relasyon daw to ng master ng tahanan at ang kanyang mga alipin. When the servant set the dining table for the master, he made certain it was arranged as the master desired it. Yung servant, yung alipin daw, pag inihandaan niya yung dining table para sa kanyang Panginoon, sisiguraduhin niya kung ano yung kagustuhan ng kanyang Panginoon. Okay? And when fully furnished at kung okay na, the servant was then positioned out of sight yet available to the master's voice and needs. At aalis na siya. Pero, making sure na pag sumigaw yung kanyang Panginoon, tawagin siya, handa siyang lumapit agad. No? Although medyo malayo siya, pero sabi niya, "Oy, Renato, punta ka rito." Oh, kailangan dapat marinig ko yung ready siya. No? Kailangan ready siyang mapakinggan yung boses ng kanyang amo. Okay? The servant would not appear again until the master had completed his meal. Pero hindi siya lilitaw hanggat hindi natatapos ng master o ng kanyang Panginoon yung kanyang pagkain. Nor would he clean up the table items until then. Hindi niya lilinisin yung table hanggat hindi natatapos kumain. Okay? When the master was finished with his meal, he would rise from the table, wipe his fingers, hand and mouth with the linen, and toss it crimpled on the table. And sasabihin niya, "I'm done here." Okay? So, iaano niya lang yan, parang lulukutin niya na lang yan. Sabihin niya, "Okay, tapos na ako. Tapos na akong kumain." So, hugasan niya na yung kanyang kamay, punasan niya na yung kanyang bibig nung linen na yon. At ikakrampol niya na lang yung linen na yon. Sabihin niya, "I'm done here." Okay? Tapos na. Okay? But if the master got up from the table and folded his linen and set it separate for the other items, no? Kung yung Panginoon ay tumayo, pero tinupi niya lang yung linen at inihiwalay niya, no? Sa ibang linen. Ang ibig sabihin pala nun, I am not finished here. I am coming back. Okay? So ito ang pangyayari sa Panginoong Jesucristo. Yung nakabalot sa kanyang muka ay inihiwalay niya. Tinupi niya yun. Tinupi niya yun. At yun ang ibig sabihin sa Hebrew dining culture. I'm not finished here. I am coming back. Babalik akong muli. What does the detail of resurrection tell us? He promised to return for those that love Him. Okay? Yung promise na yun, babalik siya kanino? Sa mga nagmamahal sa Kanya. So kung mahal mo ang Panginoon, He will be coming back for you. And where He is, we also will be with Him. John chapter 14, verse 1 to 6. Pastor Sammy, can you read for us? John, Diretso mo na, John 14, 1 to 6. Oh, anyone can read also 1 Thessalonians and 2 Timothy para dire-diretso. Okay, John 14, 1 to 6. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaganda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. At alam niyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko." Sinabi ni Tomas sa kanya, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta.
paano po namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Amen. Someone will read 1 Thessalonians 4:16 to 17. Yung available. Sir Beverly, are you? O kung sino man? Amen. Tay, ano pong 1 Thessalonian? Yeah. Amen. Sabi po dito, 1 Thessalonian. Amen. 16 to 17 po. Yeah. Chapter 4. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. 17. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa ay natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid sa gayon. Makakapiling natin siya magpakailanman. Amen po. Amen. 2 Timothy 4:8. Pastor Sami? 2 Timoteo 4:8. At ngayon, may inalaan ng Diyos sa akin na korona ng katuwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Amen. And thank you for the verse. The grave for his follower is not to be feared. Huh? Yung Loyola, grave, yung Loyola, yung Heaven's Gate, may mga alam ninyong mga sementeryo ay hindi dapat katakutan. Amen? Because we too will not remain there. Kahit tayo ay hindi mananatili sa libingan. Amen? Hindi mananatili sa libingan ng bawat isa sa atin. John chapter 5, 28 to 29. Pakibasa din. Amen, Tay. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. At sila'y babangon. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay babangon patungo sa mga buhay na walang hanggan. At lahat ng gumagawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Amen po. Okay. John chapter 6, 38 to 54. John chapter 6, 38 to 54. Sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ng sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking amang nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsuko sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko sila muli sa huling araw. Sapagkat kalooban ng aking ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko sila muli sa huling araw. Samantala, nagbulong-bulungan ng mga Hudyo dahil sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na mula sa langit. Kaya sinabi nila, hindi ba si Jesus lang naman iyan, anak ni Jose? Bakit sinasabi niyang bumaba siya mula sa langit? Samantalang kilala natin ang mga magulang niya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Ayon sa isinulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos.
Kaya ang lahat ng nakikinig at natuto sa Ama ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ako lang nagmula sa Diyos Ama ang nakakita sa Kanya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang mga ninuno ninyo noong nasa ilang sila. Ngunit namatay din silang lahat. Pero narito ang tinapay na mula sa langit at hindi na mamamatay ang sino mang kumain nito. Ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. Sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. Nagtalo-talo ang mga Hudyong nakikinig kay Jesus. Sinabi nila, paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang katawan para kainin? Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Okay. Tingnan nyo kung pwede nyo lang guhitan sa Bible ninyo, yung salitang bubuhayin ko muli siya sa huling araw. Parang 5 beses yata binanggit yan na bubuhayin kong muli siya sa huling araw. Di ba? So the grave for his follower is not to be feared, we too will not remain there. For love, he laid down his life for his beloved, and he was raised in glory. And for love, he will return for his beloved and raise her in glory. Romans 6:4. Amen. Sabi po dito, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Amen po. Amen. After Ephesians 5. Ephesians 5:25-27, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia upang maging banal ito, matapos linisin sa magitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan at walang anumang bahid o dungis. Amen. So, and that is our last verse. Tingnan nyo why he died on the cross. That's for you. That's for us. His church. Bigay niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Para makapamuhay tayo ng walang dungis. Para makapamuhay tayo ng walang kulubot. No? Without spot or without wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Because he loves us. No? He who loves his wife loves himself. Okay. So, let's pray. Salamat, Panginoon, sa mensahe na ito ay naisulat, Panginoon, para maintindihan namin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. All because of love. For love, he laid down his life for each and every one, his beloved. And he was raised in glory, and for the love, he will return for his beloved and also raise her in glory. Thank you, Father. Thank you for your love for us. Lahat yung Panginoon ay naisulat upang aming sampalatayanan, paniwalaan, panghawakan, pamuhay, Panginoon. Lahat yun ay naisulat.
Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God.